Yes, good morning, church. Morning. Sa mga nagtataka dito sa loob ng church, tayo po ay live na napapanood sa Facebook. So, kaya meron tayong mga pailaw dito sa ating stage. And we are so happy and glad to see you, all of you today. Bagaman meron tayong mga kapatid na siguro hinahanap nyo, nasaan sila? Sila po ay nagbabakasyon sa Tagaytay ngayon at kasama natin online. Buti pa sila. Minsan mag-church tayo sa Tagaytay. Kung tayo mag-online. Sila naman ang iiwan natin dito. Are you blessed, church? Amen? At maraming salamat sa mga bisita po natin. Mamaya babatiin natin sila. And of course, this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Salamat po for joining us. At ako po excited today. It's the last Sunday of April and next month ay buwan na po ng halalan. At I'm so happy to announce to you because this coming Tuesday, sana sabaybayan niyo po kami sa ating Bible study online, ay ilo-launch po natin yung ating jingle na ginawa. And this was recorded by Kuya Albert. Salamat sa boses ni Kuya Albert. Ni-rearrange natin yung song. So maganda pong paalaala ito na yung may phrase doon na gustong-gusto ko, yung matagal ng song, itong jingle to, sinulat ko to, I think it was 10 years ago or more than para sa DZS. So, kinuha ko yung song at nire-arrange ni Kuya Aves kasi dati gitara lang to eh. Ginawa kong gitara pero ngayon ay ano na siya, may pagka anong genre nung ginawa natin? Bebop? Big band? Bebop eh, hirap yun. Meron akong gusto dun eh, na paalala po ito sa mga boboto on May 12 wag lang basta sikat ang iyong isulat. Yun ang paalala natin. So yung title ng jingle is Panahon na naman ng halalan. So paalala po ito na sa mga boboto. Sino dito mga botante? Magtaas kayo ng kamay dahil alam ko lagpas na kayo mga 60. Hindi pa kayo botante, ewan ko na lang. So maganda yung paalala po sa mga nanonood sa atin. Come May 12, labas po tayo, boto tayo dahil ito po ay ating responsibilidad at obligasyon sa bayan. At paalala po mga kapatid gaya po sinasabi ng song, wag lang basta sikat ang iyong isulat. At napakaganda po ng song na ito. Palagi ko ito magdadala sa kasikatan kay Kuya Albert pagkatapos ng song na ito. Ewan ko lang, baka makatapat niya dito yung winner ng tawag ng tanghalan nung last Saturday. Kahapon. Baka makatapat ni Marco to. Kung hindi ako nagkakamali, Marco Rubio yata yung pangalan eh. So, Marco Rubio, abangan mo si Albert Ojero. So please, church at mga kaibigan, please support this jingle. Kasi maganda pong paalala to dahil alam natin sa panahon natin ngayon ay nagkalat po ang vote buying. So huwag tayong papadala dito. Amen? At of course, gusto natin muna batiin ang ating mga bisita na dala-dala ng Tita Lorna. And once again, happy birthday, Tita. Thank you po dahil tayo ay... To you. Happy birthday, Tita. At salamat sa buhay ni Tita Lorna dahil... Sa kabila nang siya po ay umiidad na pero kita natin. Yung mga contemporaries ni Tita, umuwi na sa Panginoon pero ang Tita nandito pa rin. At makakasama natin ng matagal. Happy birthday, Tita Lorna. Oh, tama na. Mamaya, itago nyo yan. And of course, welcome back kay Tita Dora na talaga namang punong-puno ng panahon para mag-explore sa buong Pilipinas. Yun. Salamat, Tita. And alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon because I think it was last week pa lang, Thursday and Friday. Gusto natin pasalamatan dahil wala pa po ako sa message dahil ako po ay sobrang inspired sa mga message na binigay sa atin mga speakers mula sa ating team building. And we praise God for the team builders and praise and worship at saka ang ating media. Salamat sa mga sponsors natin, si Tita Dora. Thank you, Tita. And sponsor si Tita.
Si Aves, nag-sponsor din. Salamat, Kuya. Salamat kila Sister Ana, Manalastas, kay Brother Ewat, kay Pastor Willie. Maraming salamat. Si Ate Amel at saka si Ate Nenet, nag-sponsor din. At sino pa ba? Baka may nakaligtaan ako. Sila, Sister Marisa and Brother Ruel Paganpan. Maraming salamat. Si Pastor Willie nga ng Nueva Vizcaya, salamat po for sponsoring the event. At naging matagumpay po iyon. At wala tayong utang. Salamat sa Panginoon. At salamat sa mga naniniwala po sa gawain ng SGC. At alam kong hindi na napagpala yung mga participants. Ako rin po na pagpala. And because of yung event na yon, I came up with the message na gusto ko pong samahan ngayon dahil napagpala ako. Palakpakan natin yung mga speakers natin noong araw na yun. Si Brother Joel at saka si Ate Amel. Ay, kagrabe. Ang dami po kami natutuhan doon. And the next year, isasagawa natin uli po yung ating team building. Napakaganda pong yun. Gawain. And of course, isa po sa mahirap din nagkumilos doon. Maraming salamat kay Sister Sally. Ang bilis maghugas ang pinggan ni Sister Sally. At saka yung ating, of course, silang dalawa ang naghanda, naging cook. Kasi kung wala po sila, wala kaming kakainin. So, salamat ng marami. Napagpala po tayo. Amen. At mula doon sa mga pinag-usapan doon sa team building, gusto kong kumuha ng mga magagandang puntos doon. At ito po ay bahagi pa rin po ng ating mga tinalakay last Sunday. Because last Sunday was the Resurrection Sunday. So, ang dami pong mga lessons from that message, I should say, na hindi ko po nasabi last Sunday. Pero ito po ay sasamahan ko pa rin bilang pagpapatuloy ng ating pagtalakay ngayong buwan about yung proof of the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi tutuloy po natin yung ating serye tungkol doon. Then next month na May na, so meron tayong bagong serye. But for now, ay kukuha tayo, meron tayong konting ibabahagi pa from last Sunday's message. At itutuloy natin yung mensahe natin, yung proof na totoo bang paparating ang Panginoon from the stories found in the Bible. So ready na po kayo mga kapatid. Ako ready na. So let's pray po muna. Father, we thank you once again. Kami po ay dinako mo sa iyong tahanan and tulungan niyo po kami na maunawaan ang yaman ng iyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod as your mouthpiece para maipahayag ko po ang napakagandang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Kayo po ang siyang maitaas at ang mga tinapos na gawa ng iyong anak sa krus ang siyang amin pong bibigyan ng pansin. At papaalalahan ang aming mga puso sa mga katotohanan sa likod ng mga nangyari na sa krus ng Kalbaryo. We thank you, Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, napakaganda ng message natin for today kasi hinaluan ko ng napapanahong mensahe. And of course, mamaya po sa later part ng ating message, ipagpapatuloy natin at sasagutin natin yung question natin for today. And to start, bigay ko muna sa inyo yung ating message title, Jesus Needs to Go Through Samaria. Jesus needs to go through Samaria. And this is our question for today. Why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Bigyan ko lang po kayo ng background. Ang Samaria po ay lugar ng mga Samaritano, kaya po siya Samaria. Ang mga Samaritano at mga Hudyo, hindi po sila magkaibigan. Sila po ay mga best of the enemies. Wala pong pwedeng magtinginan sa mata. Yung ginagawa natin sa ngayon, hindi po pwedeng gawin yun. Di ba yung mga hindi natin kinatutuan? Yun nga lang, hindi natin kinatutuan, hindi mo matignan sa mata, no? So, ibig sabihin, bro, kapag tinitignan kita sa mata, ibig sabihin, natutuwa ako sa iyo at natutuwa ka sa akin. Pero mga Hudyo at mga Samaritano po, mga kapatid, hindi po sila nagtitinginan sa mata, hindi sila nagpapansinan. Dahil meron po silang hindi pagkakaunawaan. Now, ang ating Panginoon Hesukristo, mula sa Judea, yung mga religious leaders po doon ay nireject po siya. Ito po yung mga kababayan niya. So, pwede nating ipagpalagay na ang mga taga-Judea ay mga Hudyo na matataas ang tingin sa sarili. Pero ang sasagutin natin sa atin pong message for today, bakit kailangan pong mag-go through ni Jesus sa Samaria? Dahil papuntang Galilee, ito naman po yung mga Hudyo pa rin po ito. Ang mga Hudyo sa Galilee, mga Galileans, mga mapagpakumbaba. Now, for the Jewish people to be able to go from Judea to Galilee,
they have to pass through Samaria. Pero ang ginagawa po ng mga Hudyo in those days, sila po ay magkakaroon pa ng rerouting. Hahaba yung kanilang buhay. Parang bigyan ko kayo ng idea. Halimbawa, mula dito, sa kinalalagyan natin sa, ano pangalan nung ating, di pala atin, yung pagmamayari ni Mr. Villar, di atin to. Ano pangalan nung Vista Mall? From Vista Mall, pupunta tayo ng kunwari ng Robinsons. Pupunta tayo ng SM, dadaan ka ng Robinsons, di ba? You will go through Robinsons. Yun yung Samaria. Now, para hindi tayo maka-go through doon, ang gagawin natin, iikot pa tayo dito sa loob ng BF Resort. Para hindi natin makita yung mga Samaritano. So, ganun po ang ginagawa ng mga Hudyo in those days. Pero si Jesus, since kailangan niyang pumunta from Judea to Galilee, hindi na po niya inikot pa ng mahaba. He went through Samaria. Sa kabila po ng walang pagkakaunawaan ng mga taong doon, mga taga Samaria at mga Hudyo. Now, aalamin natin, bakit po kaya, why was it necessary for Jesus to go through Samaria? So, mamaya po sasagutin natin yan. Pero bago po tayo tumungo sa ating mga pag-aaral na ito, gusto kong balikan yung ating pinag-usapan last Sunday. Ang ganda ng pinag-usapan natin last Sunday. Ano yung beauty ng pagpapakita ng Panginoong Hesukristo bilang binuhay mula sa kamatayan. Mga kapatid, ang ating pong Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, kaya po natin ipinagdiriwang ang Resurrection Sunday. Some church would call it Easter Sunday, pero sa atin po dito sa church, we call it Resurrection. Kasi naniwala po tayo na si Kristo ay nabuhay mula sa kamatayan, makalipas at 3 araw, mula nang siya ay pinako sa krus. So ano po yung ipinakita sa atin ng Panginoon last Sunday, at babalikan po natin ito mula sa ating mga tinalakay noon, na kung maalala nyo, this was the last Sunday, the third Sunday, when Jesus showed Himself to His disciples. Naalala nyo, konting review po, anong last Sunday Yung first Sunday na nagpakita po si Jesus, siya po'y nabuhay na maguli, nagpakita siya kay Mary Magdalene. Nung gabi, nagpakita siya sa mga alagad. Pumasok siya, tumago siya dun sa lugar na kinaroroonan niya. Sabi niya sa mga tao doon, mga alagad niya, natatakot. Pinakita niya yung mga sugat niya sa kanyang mga palad. Shalom. Yung butas ng kanyang tagiliran, pinakita niya. And then, He said, Shalom. Ibig sabihin, ba't pinapakita niya yung mga sugat? Yung word po na Shalom, it came from the word Shalem. Ano yung Shalem? Ibig sabihin sa Tagalog, binayaran na. It has been paid. So kaya pinakita ni Jesus yung kanyang mga sugat. Sinasabi niya sa mga alagad niya, huwag kayong matakot. Pinagbayaran ko na ang lahat ng inyong mga kasalanan. So that was the first Sunday. Then after 8 days, napakita siya uli. Sunday na naman. Nagpakita siya dito kay Thomas because yung first time na nag-meet ang mga alagad at nakita nila si Jesus, si Thomas po ay absent. So yun ang problema sa lagi uma-absent sa church. Hindi sila updated sa mga latest church happenings. Kaya si Thomas, ang tawag sa kanya, Doubting Thomas. Sabi ng kapatid na ito, pag hindi ko ipinasok ang aking mga daliri sa sugat ni Jesus, hindi ako maniniwala buhay siya. So dumating yung second Sunday. Nagpakita ang Panginoon sa kanya. At ginawa niya yung mga request ni Thomas. At nakita niya talaga na totoong buhay si Jesus. At napanuhod siya, sabi niya, my Lord and my God. Then the third Sunday, dito na tayo, na kung saan ang mga alagad po magdamag po silang namamalakaya. At sa kabila po ng kanilang mga pagiging eksperto sa pangingisda, ni isang isda, wala po silang nahuli. Magdamag po ito, And then, mula po sa laot, habang sila po yung kunwari po ito yung pampang, ito yung laot, nandito sila sa kalagitnaan ng laot. Wala silang nahuli, ni isang isda. At para po sa mga mangingisda, kung sila po yung walang nahuling isda, wala silang maibibentang isda. At kung wala silang maibibentang isda, wala po silang kabuhayan. Ano po mangyayari sa mga mangingisda kapag wala po silang nahuling isda sa araw na yon? Anong gagawin nila? Nga. Walang benta Now, pagkalipas po nitong kanilang pangingisda, makalipas ng magdamag, pagdating na kinaumagahan, mula po sa kanilang kinalalagyan sa laot, sila po ay tinalikuran na nila ang laot and they've decided na uwi na lang sila. Sabi ni Pedro, kasama na kanyang mga kasamahan, uwi na tayo, wala tayong nahuli. Ang maganda po dito, napakabuti ng Panginoon,
Hindi nila namamalayan from afar, doon sa shore, doon sa pampang, merong isang lalaki nagtanong sa kanila, "Children, have you any food?" Mga anak, meron ba kayong pagkain? And they said, "No." Hindi nila namalayan si Jesus pala yun. So, sundan po natin ang kwento para meron tayong babalikan. This was John chapter 21 verses 5 till 6. Then Jesus said to them, yung them po dito, this were Peter and the other disciples. "Children, have you any food?" They answered him, "No." And he said to them, Jesus said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Now, nung sila po ay nakatalikod sa Panginoong Hesukristo, nakaharap sila sa laot, they were trusting themselves, yung kanilang husay sa pangingisda. Dahil mga eksperto po ito Wala silang nahuli. Now tayo po, ano pong message dito? Kapag tayo po naniniwala sa galing natin, wala kang ma-accomplish. Pero kapag kayo po tumalikod mula sa laot, haharap sa Panginoong Hesukristo, napansin niyo po dito, hindi lang po sila nakahuli ng ilang isda, maraming isda. Pero sabi po, merong magandang revelation dito si Kuya Eman pero minsan bahala lang siya magbigay sa inyo ng revelation. Pero dito makita natin, sabi ng talata, "Cast the net on the right side of the boat and you will find some." Sabi ni Jesus, some. Pero ang some ni Jesus, sabi na susunod sa talatang ito, "And now they were not able to draw it in because of the multitudes of fish." Yung some ni Jesus, multitude sa atin. Ganong magpala ang Panginoon. Now, ano po ang mensahe sa atin dito? Huwag kayong magtitiwala sa sarili nating lakas. Kung naniniwala po kayo na kaya kayo successful today, it's because mahusay ka, magaling ka. Ano yung pinaalala natin last Sunday, di ba? Pag kayo po ipinupuri, galing mo naman kumanda, Brother Junex. Anong sasagot ni Brother Junex? Yun? Wala pa yun! Hindi, ano sasagot natin? Biyaya ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa biyaya ng Panginoon. At sa kaduluduluhan po ng buhay natin, lagi natin sasabihin, sa Diyos ang papuri. Hindi yung sasabihin natin na pag may bumati sa atin, "Oy, ang ganda naman ng bahay mo, napaka-successful mo." Ano pang karaniwan sinasabi ng tao? And even ilang mga celebrities. Ano yan hard work at may kasamang konting panalangin. Para magtunog religious, sasabahan ng konting panalangin. But would you believe from start to finish, wala tayong iniambag. Gaya po nila Pedro at kasama ng mga alagad ng Panginoon. When they were facing the mid-sea, they caught nothing. Wala silang nahuli ni isa. Pero nung hinarap nila ang Panginoong Hesukristo, and then they followed yung kanyang panuntunan, cast the net at the right side of the boat. Yung right side of the boat, it's the position of righteousness. Ibig sabihin, when you are doing business, wala pong nangyay-scam, wala nang bubudol. Dapat gawin natin bilang mga matuwid sa harapan ng Diyos. Huwag tayong nanluloko. Gawin lang natin yung tama. Because you are the righteousness of God in Christ Jesus. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo nangyay-scam. And then, ano nangyari? Sabi ni Jesus, "And you will find some." Pero yung some ni Jesus, net-breaking, boat-sinking loads of fish para sa atin. So alam ni Jesus ang pangailangan ng mga mangingisda. Si Pedro, kasama ng kanyang mga alagad. Now, naalala ko lang, itong tagpong ito, this happened after the resurrection. Naalala ko yung isang pagkakataon sa buhay ni Pedro na ito po rin ay napakagandang pagkakataon na siya ay kinatagpo ng Panginoon. The second time. Kasi nung first time nag-meet po sila, parang hindi masyadong pinansin ni Simon. Simon pa po ang pangalan niya dito. And then naalala ko, in Luke chapter 5, isang tagpo rin po dito, napakaganda ang ginawa ni Simon sa Panginoon. Dahil nag-request po si Jesus na gamitin po niya ang bangka ni Simon para siya po ay magturo sa mga tao. Basahin natin ang tagpo in Luke chapter 5 muna tayo, verses 3 till 4. Then Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And Jesus sat down and taught the multitudes from the boat. So parang ginamit po ni Jesus ito bilang kanyang mini stage. Parang meron siyang platform at makakaupo siya doon. Now, kung iisipin natin mga kapatid, pwedeng ipagkait ni Pedro, ba't mo naman gagamitin? Pwede ka naman mag-preach na lang dyan sa pampang. Pero wala po tayong mababasa
na ipinagkait ni Simon yung kanyang bangka. Kasi pwedeng sabihin ni Simon sa Panginoon, ng mga pagkakataong ito, hindi pa sila gaano magkakilala. Siguro nababalitaan lang ni Simon, ito yung guro, ito yung tagapagturo, ito yung rabbi na binabagit na sa kanya ng kapatid niya. Now, tingnan po natin ang mga sumunod na pangyari in verse 4. When Jesus had stopped speaking, He said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." So dito, once again, hiniram po ni Jesus yung kanyang bangka, pinagamit ni Pedro. At sa Panginoon, nung siya po yung nagtuturo, hindi naisip ni Pedro, hindi niya pinagkait. Uupo ka lang, sayang oras. Alam niyo po, napakagandang revelation po ito. When you come to church, di ba, kadalasan pa nag-invite tayo ng mga tao sa church, ang feeling nila, nasasayang yung oras. Nakaupo lang kami doon, imbes na nagtatrabaho ko, kumikita pa ako ng pera. Hindi po, pag nasa church po kayo, actually, hindi naman po ang Diyos na nagbe-benefit. Ang beneficiary po tayo. Kasi lalo po tayong binibigyan ng mga revelation ng Panginoon sa kanyang kabutihan. So yung pag-upo nyo po dito sa church, pagtayo ko dito, tayo po ay napapagpala. Amen. Now, alam po ng Panginoong Hesukristo at dahil po likas po sa Kanya na siya'y mabuti. Ang Panginoon po natin, si Hesukristo, hindi lamang po siya nagbibigay ng biyaya. Pag sinabi pong biyaya, mga kapatid, ito po yung mga bagay na inilalaan ng Diyos sa atin, mabubuting bagay na inilalaan sa atin ng Diyos na wala naman tayong iniambag. Ibig sabihin, nagbibigay ang Diyos sa atin kahit hindi po tayo mabait, hindi tayo mabuti, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Pero kapag tayo po nakakatanggap ng mga pagpapala, mga bagay na hindi tayo karapat-dapat, ang tawag po dito ay biyaya. Hindi po natatapos dito ang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po, nagbibigay din po ng gantimpala. Pag sinabing gantimpala, iba naman po ito sa biyaya. Ang gantimpala, meron kang ginawa, kagaya po dito si Pedro, si Simon, meron siyang ginawa nung hiniram ng Panginoon ng kanyang bangka, hindi po niya pinagkait, binigay niya. At pinagamit niya yung bangka. So ang gagawin ng Panginoon at ginawa ng Panginoon kay Simon, ginantihan niya ng pagpapala yung ginawa ni Simon sa kanya. Ang tawag po dito ay gantimpala. Nakakuha niyo po yon? So ang Panginoon po natin, pag meron kayong ginawa sa Diyos, hindi po yan makakawala sa kanyang mata. Bibigyan at bibigyan kanya ng gantimpala. Pero pangkaraniwan po ating natatanggap, biyaya. So napakabuti ng Panginoon. Meron ka ng biyaya, kada kibot mo, pag meron siya pinapagawa, meron ka pang gantimpala. Aba, anong tawag sa atin? Sobrang pinagpala. Hindi po ba? Nausundan natin ang eksena. So, hiniram pa ng Panginoon ang kanyang bangka. So, ano po dito yung kanyang bangka ni Simon? It's a picture of his business. Hiniram ni Jesus yung kanyang business. For example, meron po nanghiram sa inyo isang pastor. Pahiram naman ng kotse mo. Ano ba? Walang pinahiram mo, no? Yung pagpapahiram na yun, hindi po makakalagpas sa Panginoon. Hindi makakawala yan. May kasamang gantimpala. And then, alam po ni Jesus kung paano yung gagantimpalaan itong si Simon. In verse 4, let's go back to verse 4 in Luke chapter 5. When Jesus had stopped speaking, tapos na po siya magturo, He said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." So, dito na po gagantimpalaan ni Jesus si Simon. Niyaya po niya at pumunta tayo sa laot at mamalakaya tayo. And then, sundan po natin ang kasaysayan. And when he had done this, let's go to verses 6 till 7, still with Luke chapter 5, they caught a great number of fish and the net was breaking. So, nung sumunod po si Pedro, bagaman, ang kwento po dito para meron kayo idea, no? Sabi ni Jesus, let us launch into the deep and cast our nets at the right side of the boat. Parehas na parehas, no? Yung John chapter 21. Sabi ni Pedro, we have toiled all night. Alam niyo, ang tawag niya pa dito sa Panginoon, hindi pa Panginoon eh. Teacher. Master, sabi niya. Walang relationship, ano? Master, we have toiled all night. Parang sinasabi niya kay Jesus, mangingisda ako eh. Bible study leader ka, mas maalam ako sa'yo. Magdamag kami ng isda, magdamag ako ng isda, ni isa, wala akong nahuli. Ngayon parang sinasabi niya kay Jesus, okay, pagbibigyan kita, sabi mo eh. So parang gano'n ang eksena, no? So parang pinapakita niya sa Panginoon, okay,
Eksperto ko, hindi ka eksperto, pastor ka marahil, tagapagturo. Pero sabi mo, di pagbigyan. So pinagbigyan niya dito si Jesus. So lumalabas, hindi po perfect submission, hindi perfect obedience. Di ba tinuturo sa church, pag kayo ay nag-obey perfectly, the Lord will bless you. Not necessarily. Marami po tayong pagsunod sa Panginoon, kalahati lang. Hindi full obedience. Pero makikita natin dito, yung biyaya ng Panginoon, may kasama pa rin gantimpala. Kasi yung obedience si Pedro, sabi lang niya, okay, di sabi mo, di okay. Siguro, alam mo naman si Pedro, medyo may halong sarcasm yung pagsasalitaan niya. No? Sabi mo di gawin natin. And then, nung nilaglag niya, inihulog niya yung kanyang net. Ano ba sa Tagalog yung net? Yung lambat sa kanabahagi ng bangka. Ito po nangyari. They caught a great number of fish and the net was breaking. Yun na. Alam niyo kung bakit po halos masira yung net? Because Jesus was telling Simon na ilaglag, ihulog yung mga net. Hindi lang net. Hindi pa rin sumunod si Pedro. Pero still, pinagpala po ba siya ng Panginoon? Yes. Napakabuti ng Panginoon. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Sa dami po ng kanilang nahuli, it was net-breaking, boat-sinking loads of fish. Sabi nga ni Pastor Prince. Amen. Ganun po magpala ang Panginoon. It's beyond our imagination. Amen? Church? Di po ba napakabuti ng Panginoon? So bilang mga anak ng Diyos, let us be sensitive kapag inihiram po ng Panginoon yung ating mga bangka. Maganda pong paalala to sa atin eh. If Jesus is asking you na gamitan ang iyong bangka, maybe your business, wag po tayo mag-hesitate to say yes. Amen? And I appreciate each and every one of you today. Sabi ng Panginoon sa inyo, anak, punta tayo sa aking tahanan. And you did not hesitate to come in this house. In God's house. Praise God. Pwede mo palakpakan ng Panginoon sa inyong mga buhay. So pag tayo po iniimbitahan ng Panginoon, whenever the Lord is asking you to sponsor the gospel, through your tithes and offerings, through your resources, through your talents, through your gifts, and I would like to acknowledge ang ating media, ang ating praise and worship team. Sila po ay nagbibigay na kanilang puso, na kanilang serbisyo, na kanilang husay. At nakikita ko po sa mga kabataang ito na alam po nila sa kanilang mga puso na hindi nasasayang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. At mga kapatid, gusto ko lang isingit kasi for a time, I think it was for more than 10 years, nung kami po inasa kabilang church. Ako po yung naglingkod, hindi pa ako pastor noon. Gitarista ako sa praise and worship team. Halos every Sunday, alam ng misis ko yan. Ako tumutugtog sa 8:30, minsan kasama yung 10:30 service. Pero hindi ko nakitang lugi ako doon sa aking pagtugtog doon. Kasi nakita ko, lalo akong lumago as musician. Mind you, mga kapatid, doon po sa church na aking pinaglilingkodan before, wala pong binibigay na pamasahe sa akin. Pero nakita ko yung paglilingkod ko doon, sabi ko, Lord, nung hiniram mo yung aking talento, bibigay ko sa'yo. Papahiram ko talaga. Actually, hindi ko lang pinahiram, pinagamit ko. At salamat sa Panginoon. Sobrang dami ng biyaya na binibigay ng Panginoon sa inyo pong lingkod. At gayon din sa mga kapatid natin, mga kamagagawa natin sa media and sa praise and worship team, hindi po nasasayang ang inyong paglilingkod dito. At natutuwa ako sa mga kabataan natin dito, hindi po nila nakikita na nagkakaroon ng utang sa kanila ang Diyos. Wala pong utang sa atin ang Diyos. Yung pong ating paglilingkod sa ating sambahan, ito po ay para sa akin at gusto ko pong ipahatid din sa bawat isa sa atin. At sa mga magulang din po na naririto, isa pong napakagandang pribilehiyo na yung mga anak po natin ay ginagamit sa church. At wala pong oras na sasasayang sa kanila. Sumobra pa nga nasasayang Wala pong oras na nasasayang. Amen? Amen! Kaya po yung mga anak natin, pag ginagamit po sila sa gawain ng Panginoon, nako, it's a great privilege po yan para tayo po ay mapili ng Diyos at paggamitin niya. Amen. So whenever our Lord is asking you, at hiramin po yung mga bangka, why not? Ibigay natin. Yun ang ginawa ni Simon. Ganon din po tayo. Whenever He is inviting you to sponsor the gospel,
through your tithes and offering. Well, mga kapatid, this message is for the people who have revelation. Ang tithing po is not for everyone. Hindi po ito pinipilit ng church. But alam niyo kung bakit ko po binapasok itong message nito. It's because ito yung ekonomiya ng Panginoon. Ang ekonomiya po ng mundo, mag-impok. Walang problema sa pag-impok. Pero ang ekonomiya ng mundo, meron po tayong pinag-iimpokan sa Panginoon. And that's, I believe, is through tithing. Now, mamaya alamin natin, ano ba itong tithes sa pinag-uusapan at binibigkas si Pastor? So whenever God is asking you or requesting you or inviting you to sponsor the gospel through your resources, talents, and gifts, ibigay po natin sa Panginoon. Amen. And be ready for the Lord will bless you beyond measure. Gaya po ng naranasan ni Simon. Alam ng Panginoon, mangingisda siya. Ano pong ginantimpala kay Simon? Hindi naman siya binigyan ng maraming cellphone. Kailangan ba na mangingisda ng cellphone? Hindi. Ano binigay ni Jesus kay Simon? Isda, kasi yun ang kanyang kabuhayan. So kung ano man pong kabuhayan ninyo, ibibigay sa inyo ng Diyos yan. Halimbawa kay Brother Junex, siya po ay napakahusay na mga awit. And para po sa mga kaibigan nating narito, si Brother Junex po, ayun po, tingnan niyo po siya. Si Brother Junex, ako ay proud ako sa kapatid na yan. Napaka-humble, pero siya po ay isa sa mga tinanghal din sa tawag ng tanghalan. This is no joke ha, totoo po yun. At nakikita ko ang puso, sige palakpakan yung Panginoon para diba? Ano sabi ni Brother Junex? Basta wala pa yun. Pero nakikita ko sa buhay niya, talagang salamat bro dahil ako rin napapagpala sa buhay ni Brother Junex. So kung yan ang kanyang bangka, doon ka pinagpapala ng Diyos. Amen bro. So the more na gagamitin natin ito sa Panginoon, hindi ko alam, baka soon and very soon ay ipagamit na rin po ng kapatid na Junex sa kanyang bangka dito sa ating pulpito. Malay natin. Di ba? Amen? Amen. So dito, balikan natin yung verse 6 ng Luke chapter 5. And when they had done this, they caught a great number of fish and the net was breaking. Amen. So, atin pong balikan itong napakagandang tagpo na ito na kapag tayo po ay iniimbitahan ng Panginoon, wag po tayo magdili-dali. Napakaganda po ng naisin ng Diyos para sa atin. You're in for a big surprise. Amen. At patuloy po natin mapapatunayan po ito. So atin pong balikan ang tagpo sa Pampang. Balikan natin si Simon at ang kanyang mga alagad na kung saan nagpakita po dito ang Panginoong Jesus the third time. On a Sunday, this was the third time Jesus showed Himself kila Pedro at sa mga alagad. At napakaaga po nito. Na kung saan, gaya po ng sinabi ko kanina, wala silang nahuli sa laot and they've decided, balik na lang sila sa Pampang. So nakaharap sila sa Pampang, mga kapatid. Ang ganda po, marami pang revelation ito. So balikan natin ang kwento Luke chapter. Ano na tayo? Gusto ko muna ibigay pala itong Luke 6:38. Give and it will, sabi ng kanta ni Ron Kinoli, come back to you. It will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. Ito po yung naranasan ni Pedro. Net breaking, both sinking loads of fish. Amen. So balikan natin ang kwento natin na kung saan nag-decide na po sila Pedro humarap sa Panginoon at doon po sa Pampang ay nakita nila, naghahanda ang Panginoon at sinunod nila. Sabi ng Panginoon, let's go back to verse 6. And Jesus said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. And they cast the net at the right side of the boat and now they were not able to draw it in because of the multitudes of fish. So hindi po talaga nagkasya yung kanilang lalagyan dahil sa sobrang dami po na binigay ng Panginoon sa kanila. At nang sinamahan na rin po ng kapatid na Pedro sa Pampang, kasama ng mga alagad, ang ating Panginoon Jesucristo, itong maganda. Napakabuti ng Panginoon. At gusto ko po mawala sa isipan nyo na ang Diyos ay someone na nakaganyan, di ba? Para po sa mga bugahan natin kasama, pag pinipicture nyo po ba ang Diyos parang nakaganyan ba? Mahaba ang balbas puti, mahaba ang buhok, tas suplado. Hindi po gano'n ang ating Panginoon. Parang si Tatalino, no? Kapapanood niyo ng Bubble Gang. Akala nyo si Lord ay parang si Michael V. Hindi siya gano'n.
Ang Panginoon po natin, ito po ang nais niyang ipakita sa atin. So pagod na pagod po itong mga alagad, ginaw na ginaw, pagdating sa pampang, habang hinihila po nila yung mga isdang kanilang nahuli, ito po ang kanilang natagpuan sa pampang. Naroon ang Panginoon. Alam niyo po kung anong ginagawa ng Panginoon? Siya po doon ay naghahanda ng breakfast for them. Saan kayo nakakita na Diyos na naghahanda ng breakfast for us? Sa tagal-tagal ng panahon, hindi ko alam na merong ganitong passage sa Bible. Akala ko ang Diyos, sabi niya, Diyos ako, paglingkuran niyo. Kundi pala. Kaya pala sabi ni Jesus, na parito ako hindi para paglingkuran, kundi kayo'y aking paglingkuran. Sa lungat sa nakagawian natin. So basahin natin, Luke chapter 21 verse 9. Then as soon as they had come to land, sino yung they dito? Sila Pedro at mga alagad. They saw a fire of coals there. Nakita nila nagiinit ang Panginoon para marahil, dahil giniginaw sila, coming from the mid-sea, galing sila sa laot, gano'n, kabuti ang Panginoon. Kapag nagiginaw ka, magpapaapoy siya. At yung apoy na yon gagamitin niya para ang ginaw mo ay mapawi. And then, nagluluto siya ng fish on it. Hindi po natapos sa isda. Di ba? Whenever you pray to God, naniniwala po ba kayo na ang panalangin po ninyo hindi sinasagot ng Diyos? Actually, hindi talaga sinasagot ng Diyos because God over-answers our prayers. Sabi ng Biblia, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ini-exceed po niya yung ating expectation. Dito, nung lumapag sila sa pampang, ang binigay ng Panginoong Diyos sa kanila, hindi lang isda, may kasama pang tinapay. Ganun po kabuti ang Panginoon natin. Pero kadalasan hindi natin na-appreciate. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi tayo masyado nagbabasa ng Bible. Hindi tayo masyado pupunta sa church. Hindi natin napapakinggan yung mga ganitong message. Pero praise God, gusto ko pong ipaalala sa inyo na pag nagpipray kayo, ito lang po yung pinag-pray nyo, now unto Him who is able to do exceedingly. Ino-over-answer po niya yung ating mga panalangin. He over-exceeds our expectations. Why? Because we have a good, good Father in heaven. Napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilingkuran. It's beyond our expectation. Amen. So, merong isda, meron pang tinapay. Now, maganda pong paalalahanan ko kayo dito. Tingnan niyo po ito, In verse 10, still with Luke chapter 21, Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Napakabuti ng Panginoon. Nung nakita ko yung verse na ito habang nag-uusap kami ni Mrs. kahapon nung Friday, merong lumabas na revelation. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Remember, in verse 6, kung di ako nagkakamali, di ba from afar, nandun si Jesus sa shore, nasa laot pa po ang mga alagad. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Children, have you any food? No. Anong sabi ni Jesus? Cast the net at the right side of the boat and you will find some. Pagdating dito sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanila, bring some of the fish which you just have caught. Now question, sino ba talaga ang nakahuli ng mga isda? Sila Pedro kasama ng mga alagad o si Jesus talaga ang may kagagawan kung bakit meron sila dala-dala mga sangkaterbang isda? It was Jesus, di po ba? Pero never po niyang kiniklaim yung credit. Anong sabi niya dito? Bring some of the fish which you have just caught. Binibigay niya yung credit sa atin. Pero sa totoo lang, biyaya ng Diyos na tayo po'y nakahuli na maraming isda, pero at the end of the day, sasabihin ng Diyos sa atin, dalhin mo, alam mo, pag tayo po'y pinagpapalaan ng Diyos at binibigyan ng biyaya, gusto ng Panginoon, yung atin pong biyaya ay sinishare din po natin. Dito sabi niya, bagaman nagluluto po ang Panginoon, may isda na doon. Pero anong sabi ng Panginoon? Bring some. So gusto ng Panginoon, kung meron kayo natanggap, meron kayo nahuli, i-share niyo. Alam niyo po yung tubigan na laging tumatakbo, malusog na ilog yan eh. Pero po yung tubigan na hindi po umaandar, anong tawag doon? Kanal. Di ba? Yan yung sinasabi nung nagdadrive eh. Sinasabi niya, kanal. Yung pala, kanal nga, Kala ko kanan eh. Yung tubig na hindi umaandar, ano ba yung resources natin na hindi po gumagalaw, bumabantot po yan. Nabubulok yan. Pero kapag ito po'y gumagalaw, kagaya ni sabi ni Jesus, sila'y nakahuli. Now, tingnan natin sila nakahuli, sabi ni Jesus,
Although may mga isda na doon. Bring some of the fish which you have just caught. I-share nyo dito. Now, sino pong kakain? Sila rin eh. Amen? Kaya po tayo dito sa church, through your giving, through tithes and offering, sabi ng Panginoon, bring your tithes into the storehouse. Ito yung storehouse natin eh. Amen, church? Now, going back po, tingnan po natin ito. Although, ang nakahuri talaga si Jesus, pero hindi niya kinitake yung credit. Sabi niya, dalhin niyo yung mga isda dito na inyong mga nahuli. Hindi niya sinabing, dalhin niyo dito yung mga isda na ako rin naman ang nagbigay sa inyo. Hindi niya sinabi yun. Pero maraming pagkakataon. Talagang siya po ang nagbibigay sa atin ng huli. At totoo ang sinasabi ng Biblia in Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God. Why? For it's because it is He who gives you the power to get wealth. Pag may natatanggap po kayo na malalaking mga dealings, nakaklose po yung mga deals na yan, remember that it is God who gives you the power. Hindi po who gave you, gives. Consistent. Tuloy-tuloy na nagbibigay ang Diyos sa atin. He is the one who gives us the power to get wealth. Halimbawa, nakabenta ka ng sasakyan. Pag sinabihan ka ng boss mo, dami mo nabibentang sasakyan. Anong sasagot nyo? Yan, wala pa yan. Ganun ba sasagot nyo? Hindi. Sasagot nyo lagi ganito. Biyaya po ng Panginoon. Because it is He who gives you the power to get wealth. Hindi tayo. God is putting you at the right time, at the right place, with the right person na bibili. Diyos po ang kumikilos doon, hindi tayo. And then, pag nakuha nyo na yung deals na yan, ano sabi ni Jesus sa atin? Bring some of the fish you just have caught. I-share nyo naman. Kasi pag hindi mo po share yan, hindi po lalago. Alam mo, may mga tagumpay. Ang hirap nung sinusolo mo yung tagumpay, Brother Junex, nanalo ka sa tawag ng tanghalan. Tapos wala kang kaibigan. Ikaw lang nanalo. Di ba ang hirap, no? Paano ka magdidiwang ikaw lang mag-isa? Yung mga tao sa paligid mo, since ikaw ay walang mga kaibigan, ang hirap no, sarili mo lang. Sinasabi mo sa sarili mo, nanalo tayo. Sumasagot yung sarili mo. Ay, palakpakan. Mahirap yon. Mas masarap po yung inyong mga tinatanggap, binabahagi rin sa mga tao sa paligid natin. Amen, church? Amen. Now, tingnan po natin, kapag may pinapagawa sa inyo ang Diyos, cast the net at the right side of the boat. Tingnan po natin ang prinsipyo ng Panginoon. Don't hesitate to say yes to Jesus. Pag sinabi niya, pwede ko bang gamitin ang bangka mo? Pwede ko bang gamitin ang business mo? Pwede ko bang gamitin ang iyong means of livelihood? Don't hesitate to say yes. Pwede bang gamitin ko yung iyong talent and ang iyong gifts? Say yes to the Lord. At gaya po na ginawa ng Panginoon kay Simon, binigyan siya ng net-breaking, boat-sinking loads of fish. Now, wag po kayong matatakot. Kasi, Pastor, pinaghirapan ko yung perang ito eh. Pinaghirapan ko, dami talagang, di ba sabi ko sa inyo, pag kayo po pinagpapala, bigay pa rin ng Panginoon. It is He who gives us the power to get wealth. Now, this is God's principle. Whenever He is asking you to do something for Him, wag po kayo matakot because He will provide you the grace. He will provide you the grace. He will provide you, Lord, wala akong pera. Akong bahala sa'yo. Pinapagawa ng Panginoon ito sa inyo eh. He will provide you the grace. And then, when the task is done, wag po kayo mag-alala. You're in for a surprise. Binless ka na niya with His grace, then He will, ano gagawin sa atin? He will reward you. Bibigyan ka niya ng reward. Amen. Wag po kayo matatakot. And when the task is done, He will reward you for the work that you have accomplished. Tingnan po natin yung verse na ito bilang patunay. Philippians 2:13. For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you. So sino po nagbibigay ng biyaya sa atin? Diyos pa rin. Both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So siya magbibigay ng biyaya sa'yo, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo, sabi ng Panginoon. And then, pag na-accomplish mo yung task na iyon, may reward ka pa sa Panginoon. Saan ka makakahanap ng Diyos na kagaya ng ating Diyos? Akala natin ang Diyos, pag may pinagawa, tas hindi mo ginawa,
yari ka, paparusahan ka. Hindi po ganun ang Diyos. Pag hindi mo ginawa, hindi kayo paparusahan. Pero hindi mo matatamasa yung nakahanda ng reward sa inyo. Blessed ka na. Meron na pong grace. Pero sayang naman yung gantimpala, mga kapatid. Sasabihin ng iba, pastor hindi ako after sa reward. Masyadong relihiyoso yung mga tao. Alam niyo po, ang Panginoon, huwag po kayo mag-alala sa Panginoon. Alam niya, kilala niya tayo. At ang Diyos po, hindi siya magkukulang. Pag ginamit ka niya, at kapag ikay nagpagamit sa Panginoon, He will reward you. Tingnan niyo po ito sinasabi ng Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. So whenever God is inviting you to use your bangka, say yes. So that's faith. For without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must what? Believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So by faith, Lord, talagang pinapagawa mo sa akin yan? Lord, gusto mo bang gamitin ko to para sa iyo? By faith, bigay niyo po sa Panginoon. And then, He will reward those who diligently seek Him. So, siya nga nag-provide, siya nagbigay ng isda doon sa mga alagad niya, kasi sa totoo lang, sa magdamagang pangingisda, wala nga sila nahuli. And then, when they faced Jesus, doon ang sabi lang ni Jesus, cast the net at the right side of the boat, and you will find some. Pero hindi po sama kanila natagpuan. It was net-breaking boat sinking loads of fish. Alam po ni Jesus ang pangangailangan ng mga alagad niya. Pagdating sa pampang, hindi lang niya binigyan ng isda, may tinapay pa, pinainitan pa yung kanilang giniginaw na katawan. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Amen. Genesis 26 verse 2. Then the Lord appeared to Isaac dito. Gusto ko pong balikan. Alam ko na-preach na natin to, I think it was 6 months ago. Ewan ko kung naaalala nyo pa. 6 months ago pa yata. And said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Now, anong kinalaman ng verse na ito? Marahil nagtatanong po kayo, no? Bakit may mga mananampalataya na bagaman ang pangako ng Panginoon sa atin in John 10 verse 10, sa Tagalog, yung second part, naparito, sabi ng Panginoon Hesukristo, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero most Christians nowadays, ang sinasabi ng mga pulpito, pag kayo'y naging Kristiyano, ang buhay ninyo ay punong-puno ng pakikipagsapalaran. Amen, church? Hindi. Hindi, amen. Sabi ng Panginoon, naparito ako para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. That's John 10 verse 10b. Pero ang question, bakit hindi po ito nararanasan ng maraming mananampalataya? Meron mga unbelievers, huwag natin silang isama muna, mananampalataya po ito. Now, bakit po kaya hindi nila nararanasan? Bakit may mga mananampalataya na hindi po nagmamanifest sa kanila yung buhay na ganap at kasiyasiya? Now, ang pangako po ng Panginoon, ang mundo natin ay papasama ng papasama. Kaya ako po pinasok itong topic na ito is because nababalitaan nyo, ang sobrang sama ng panahon. At sikat na naman ang antipolo nito nakalipas na panahon. Nabalitaan niyo po yung minasaker na 7 trabahador ng bakery. Yung pumatay pala ay amo din nila. Kalungkot. Jet, ganda talaga ng inyong lugar, Antipolo. Pag pumunta kayo sa Antipolo, sabi ni Jet, mag-t-shirt lang kayo, bawal doon ang polo. Kaya lagi naka-t-shirt daw galing kay Jet yan, hindi galing sa akin yan. Anti-polo yan. Now, tayo po, ito, buti na ako na yung Brother Joel. Naka-polo shirt si Brother Joel, bawal ka sa Antipolo. Tingnan natin, Bakit may mga Christians na hindi po nila nararanasan yung manifestations ng buhay na ganap at kasiyasiya? You know why? Because meron pong panuntunan ang Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na hindi po natin binibigyan ng tuon at pansin. Tayo pong bilang mga mananampalataya, sabi ng Biblia sa Galatia, we are seeds of Abraham. Seeds, binhi ni Abraham. Pero pastor, hindi naman ako Hudyo. Sabi ng Biblia, if you are in Christ, if you are Christ's, you are seeds of Abraham. So, ibig sabihin, if you are seeds of Abraham, lahat po ng pagpapala ni Abraham, it belongs to you also. Amen. Kasama tayo doon. Because we are Christ,
nakipag-isa tayo kay Kristo, so we are seeds of Abraham. Tayo ay binhi ni Abraham. Now, dito po, ang pinaka-rektang binhi ni Abraham, alam niyo kung sino? Yung anak niya. Sino anak niya? Si Isaac. So dito po makikita natin, meron pong panuntunan ng Diyos kay Isaac na magandang principle na dapat nating sundin. And then mamaya, sasagutin na natin yung ating question na bakit kinailangan ng Panginoon Jesucristo tumungo sa Samaria. Lugar ng mga hentil po yun. So tayo bilang mga hentil, tayo po ay kabilang nasa binhi ni Abraham. Pero makita natin na ang pinakadirektang binhi ni Abraham si Isaac. Meron pong panuntunan dito ang Diyos, so dapat nating isaalang-alang. Genesis 26 verse 2, Then the Lord appeared to Isaac, yung himpo dito, it was Isaac, and said, Do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Sa Biblia, in the Old Testament, pag binabanggit yung Egypt, laging sinasabi, huwag kang bababa. So yung Egypt, mababang lugar po ito. Alam niyo po ba yung Egypt, in Hebrew, mga baguhan po natin kasama, yun po kasing Bible ay hati po sa dalawa, no? Lumang tipan at saka bagong tipan. Yung pong lumang tipan o Old Testament, ito po isinulat sa wikang Hebreo. Yung pong New Testament or bagong tipan, isinulat sa wikang Griego. Now, yung pong salitang Hebreo dito, napakayaman. Bagaman ang sabi po dito sa talatang ating binasa in Genesis 26 verse 2, Do not go down to Egypt. Now, ano yung nakatagong mensahe? Huwag daw tayong bababa sa Egypt. So bilang seeds of Abraham, this passage is also written to us or for us. Ano yung Egypt? Naalala niyo po ba yung Egypt? Hindi lang pala 6 months. Matagal ko na tinuro ito. The word Egypt in Hebrew, it means Mitzrayim. Sabihin niyo nga po, say this with me. Mitzrayim. Double stress, double tightness, and double pressure. Now, pag nagpapakita po ang Diyos sa mga passage sa Bible, it gives us a typology. Ano po ang nire-represent ng Egypt kapag pinag-aaralan natin ang Bible? It's all about the world. Ito pong mundo natin. Sabi ng Diyos, bilang anak ng Diyos, huwag kang bababa sa mundo because we are no longer citizens of this world. Huwag kang bababa sa Egypt. Marami po mga mananampalataya sa ngayon, they call themselves Christian, pero hindi nagmamanifest yung pangako ng Panginoon sa kanila. It's because they still live in Egypt. Mitzrayim. Double pressure, double tightness, and double stress. Now, as a child of God, the Lord will make you the head and not the tail. Pero ba't ganun? Hindi ko nararamdaman. Ako pa rin yung sunod-sunuran. Hindi po dapat ganun. Sabi ng Deuteronomy 28 verse 13, And the Lord will make you the head and not the tail. So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, tayo po ang sinusundan, hindi tayo sumusunod sa mundo. Amen, church? Now, kapag kayo po isumusunod sa mundo, ang buhay ninyo magiging aligaga. Ibang, pagising mo sa umaga, pagod na pagod ka na, no? Now, hindi ko pa tinutukoy dito yung, especially sa panahon natin, na pagising mo sa umaga, sobrang init talaga. Ibang, hindi ka man nanonood ng teleserye, pero yung kilikili mo umiiyak. Lumuluha sa init ng panahon. Hindi po yun na ibig ko sabihin. Yung ibig ko sabihin na para bang ang hirap mabuhay sa mundong ito. Nakikipagsapalaran ka sa mundo. Samantala, ang sabi ng Panginoon, naparito ako para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasaya-saya. Now, how to gauge if you're living in Egypt? Alam niyo kung paano po natin susukatin ang isang mananampalataya na bubuhay sa ibaba, sa Ehipto? Kung kayo po ay kagaya ng mga taong ito, sa pagtatrabaho mo, is it taking a lot of your time? Ibang tipong wala ka ng panahon sa iyong anak, wala ka ng panahon sa iyong asawa, and even wala ka na rin panahon sa Panginoon. Ibang tipong pagdating ng Sunday, nasa bahay ka lang, nagpapahinga ka, wala ka ng panahon sa Panginoon eh. Kasi sabi mo, Panginoon, naintindihan mo naman eh, from Monday till Saturday, pagod na ako eh. Kaya ako appreciate yung mga pinopost ni Kuya Gio na talagang, ang church po talaga, it's the day of the Lord. Na kung kayo po, ang iyong trabaho po ay ninanakaw ng oras ninyo, namumuhay po kayo sa Egypt. Ikalawa, naapektuhan na po ba ang inyong kalusugan? Dahil sa inyong pagtatrabaho, wala pong masama sa pagtatrabaho. Pero kapag naapektuhan na po ang kalusugan ninyo, manifestation po yan na kayo po ay nabubuhay sa Egypt. Nandun kayo sa baba. Once again, what is Mitzrayim? Double stress, double pressure, and double tightness. Ikatlo, umiikot lang po ang buhay mo sa pagpaparami ng pera. Ibang,
Alam mo sabi ng Biblia, hindi po masama ang pera, church ha. Hindi masama ang pera. It's the love of money. Yung mga tipong mahal na mahal mo yung pera at ang laman ng isip mo, pera. Puro pera na lang. Ika-4, laman ng isip mo lang, puro pera para magkapera at paano lalago yung pera ko. So pera pa rin. Number 5, lagi ka na nagko-compute ng mga gastusin mo. Yung mga tipong aligaga ka, naku, nabawasan yata yung savings ko. Alam mo yun, parang lagi ka nagbabasa, tumaas ba yung bilihin, magkano na ang presyo ng gasolina. Yung sobrang aligaga ka, ano? Bibenta ko na ba yung sasakyan ko na 3 kilometers per liter? Nabenta na ba, bro? Diba talagang sobrang aligaga ka sa nangyayari sa buhay mo. At pang-6, nakatuon na lang isipan mo sa kabuhayan mo. Diba sobrang natatakot na for the future? Now, I'm telling you, you're living in Egypt. Bagaman, marami po mga tao sa ngayon, alam niyo sino yung pinakakawawang tao sa mundo? Sino yung pinakamahirap? Yung taong meron lang sila pera. Walang kaibigan, pera lang. At ang kanyang foundation, yung kanilang confidence, pera. Yan ang pinakakawawa at pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. Kasi nung pandemya, marami pong na-deplete ang kanilang savings eh. Di po ba? At marami tayong nabalitaan. Nung kami nasa Caloocan, ang dami namin nabalitaan doon. Na, hindi po tiga Caloocan ha. hindi mo tiga Caloocan. Na nagpakamatay dahil na-deplete ang pera nila sa bangko. Pandemya. So, marami pong tao ngayon, mayaman, pero sobrang hirap. Alam niyo kung bakit? All they have is pera. At dahil sobrang marami silang pera, hindi sila makatulog sa gabi. Natatakot sila. Now, sabi po ng Biblia, ang tunay na kayamanan hindi po nagbibigay ng kabalisahan. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Kung kayo po ay nakikita nyo pinagpala kayo, sa meron kayo sa ngayon, wala pong kabalisahan ang pagpapalang yun. Pero kapag kayo po ay punong-puno ng takot, balisang-balisa, dahil meron ka lang pera, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Amen. So, dito tayo mga kapatid. I want to give you this. This is for those people who have revelation. Hindi po ito para sa lahat, but I'm giving you the principle of the Bible. Now, this is the question. What's God's way to counteract greed? Alam niyo po yung mga taong greedy? Ano sa Tagalog ko, Albert, yung greedy? Gahaman. Sino yun? Gahaman. Ano pa isang iba pang salita sa mga gahaman? Madamot. Ano pa? Sugapa. Ano po? Suwapang. Aba, gagaling yung sa mga ganyan salita. Sugapa sa pera. Greed. No? Now, what's God's way to counteract greed? Meron po sinasabi ang Biblia na hindi po ito tinatanggap ng marami mananampalataya, but this is God's way. Alam mo yung answer po dito? Cultivating generosity by tithing. Now, once again, I'm giving you this principle. Kung wala pa kayong revelation about tithing, this is not for you. But it works for us. Ako, appreciate ko yung anak ko si Ave. Sabi niya, Daddy, totoo pala. No? Mami, totoo. Yung tithing, magtatrabaho na rin po yung batang yan. Sobrang blessed yan. Batang yan. Hindi mo namin siya pinipilit, but sabi ko sa kanya, anak, ito ang prinsipyo ng Biblia. So, cultivating generosity by tithing. Now, tingnan po natin. Pag sinabi pong tithing, ito iwan ko sa inyong katotohanan. Tithing is bringing and giving back to God the 10% of our income as a form of worship. So, pag nagbabalik tayo, pag sinabi natin binabalik, yung pera hindi atin. So, pag nagbibigay tayo ng tithes, it's a form of worship. Sumasamba pa rin tayo sa Panginoon. This is what? Anong purpose po nito? This is to help Christians recognize and acknowledge that it is only God who gives us the power to get wealth. So pag binabalik natin sa Panginoon, Lord, this is not mine, this is yours, just 10%. Sa akin nakakita ng isang business partner na ang pinababalik lang sa atin ay 10%. Usually pag business partner, kay Albert, ilan ang balikan? 50-50, di ba? Pero ang Diyos po natin, it's just 10%. Deuteronomy 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Now, what's the purpose? That He may establish His covenant. Para po isulong ang mensahe ng Ebanghelyo. That's the purpose. Ikalawa, to think about.
The act of tithing is God's way to nurture a more generous and giving mindset or mentality, where individuals are more likely to see their possessions as blessings to be shared. So kung meron kayong mga pagpapala, binabahagi po ito rather than personal assets to be hoarded. Yung pong pagpapala nyo, pag hino-hoard natin, mabubulok yan. Mabubulok yan. Sayang naman po. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. Alam niyo po, mapapansin nyo, no? Yung mga taong tither talaga, nakikita ko lang. Ito yung mga taong hindi mahirap hingan ng tulong. Hindi na po nahihirapang magbigay ng tulong. Amen. Because believing na pinagyaman tayo ng Panginoon to be a blessing to others. We are blessed to be a blessing. Amen? Ako, totoo lang, mas gusto kong nagpapala kaysa sa larangan po ng tao, sa Diyos, gusto ko ako yung blessed. Because God is the blesser. Pero sa larangan po ng mga horizontally speaking, sabi ko sa Lord, use us to be a blessing to these people. Gusto ko ako po yung nagpapala sa mga tao. Mas masarap ang pakiramdam nun. Amen? Ikatlo, true to think about, when we respond in bringing our tithe to the Lord, we are proclaiming that Jesus is great, that He lives forever. Amen. So pag nagtatithe po tayo, dinideklara natin, buhay ang ating Diyos na sinasamba, si Jesus. Hebrews 7:4. Now consider how great this man, referring to Melchizedek, mga kapatid, si Melchizedek is the pre-incarnated Christ. Siya po si Jesus in the Old Testament. To whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Nung natalo po niya yung 3 bansa, lahat ng spoils ng bansang yon, binigyan niya si Melchizedek ng 10%. So ibig sabihin, pinapakita lang niya, pinapahalagahan niya itong si Melchizedek, who is Jesus Himself. Di ba tayo po, pag meron tayong mga bisita, anong inaabot natin sa kanila? For example, meron tayong tagapagsalita, inaabotan natin sila ng honorarium. Natatawa ako sa ibang kaibigan ko nung araw eh. Pag love gift daw, dapat mababa lang. Kasi love gift. Love nga eh. Tapos pag magbibigay ka ng honorarium, yung amount, hindi ko naman sinasabi, basta yung, kung paano mo ino-honor yung tao, kaya nga honorarium. Hindi po siya hororarium. Yung bang pag-uwi ng speaker mo talagang gabi ng lagim yung nararamdaman ng tao. Natatakot siya sa natanggap niya. So, this is God's way of counteracting yung greed ng tao. Amen. Now, dito na tayo, mga kapatid. So, yun yung message natin last Sunday. Grabe ang Panginoon. Now, why is it necessary for Jesus to go through Samaria? Kinakausap po tayo mga hentil. Kapag tayo po'y nahaharap sa mga dilim ng buhay, sa larangan ng kaperahan, ng kabuhayan, God is giving us His principle na napakaganda. Now, balikan natin yung ating serye for this month about yung proof na magbabalik po ba ang Panginoon. Mga kababayan ko, mga kaibigan, para po sa kabatiran ng mga baguhan nating kasama. Hingi ko lang ng konting oras po. Ang Panginoon po babalik para po sa mga anak niya na sumampalataya sa Kanya. Kasi po ang mundo po natin, pasama na pasama po, may pangako po ang Panginoon na darating ang oras, hindi ko alam kung kailan, sabi ng Biblia, na tayo po'y mawawala sa mundong ito. Now, para po patotohanan ang katotohanan ito, meron pong actually hindi lang isa, maraming kwento sa Biblia, pero isang kwento po ating tatalakayin ngayon, mabilisan lang, na pinapatotohanan na makalipas ng 2 araw, sa 3 araw, ay darating po ang Panginoon para sa atin at para sa bansang Israel. Naalala niyo po yung talatang binigay ko sa inyo in 2 Peter chapter 3, verse 8. But beloved, kinakausap dito mga mananampalataya, do not forget this one thing, that with the Lord, 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Ang kalendaryo po ng Diyos, ang 1,000 taon po sa tao, sa Diyos po isa lang. Yan po sinasabi ng talatang ito. Now, para po maintindihan natin, mula po sa panahon ng creation, panahon ni Adan, hanggang panahon po ni Jesus, as far as man is concerned, that's 4,000 years. Now, kung ilalapat po natin yung talatang ito, that's only 4 days. Nasusundan niyo ako? Nasusundan niyo po ako? Now, sa panahon po ni Jesus, hanggang sa panahon natin sa ngayon, as far as man is concerned, that's 2,000 years ago. 2,000 years na po yun.
Kaya po, di ba, lagi po, napapakinggan nyo rin po, even sa Catholic Church, yung mga salitang, mga katagang, ng panahon ni Kristo, 2,000 taon na nakakalipas. Kasi 2,000 taon na talaga nakakalipas from the time of Jesus until po sa panahon natin ngayon, 2025. As far as God is concerned, ilang araw na po iyon? 2 days. So yung 4 days plus 2 days, that's 6 days. Yun din po yung panahon na nilikha ng Diyos ang mundo at ang mga tao. Ika-6 na araw, nilikha niya ang tao, and then on the 7th day, He rested. So ibig sabihin, God is telling us, pagdating na ika-7 taon, tayo po'y mamamahinga na. Yun po yung tinatawag na rapture. I believe that's the rapture of the church. So yung 7 araw sa atin, ang number po ng 7 sa Biblia, it's all about rest, kapahingahan. Ang galing, ano? Kaya po yung 7, yung 7th day natin, which actually it's the first day, Sunday, ito po yung araw natin kapahingahan. Kung babalikan natin ang book of Genesis. Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days, God will revive us. On the 3rd day, He will raise us up that we may live in His sight. So tingnan po natin dito mga kapatid, after 2 days, bigyan po natin itong word, itong mga salitang ito. After 2 days. So, what comes after 2 days? 3rd day. Tama? Ano gagawin daw po ng Diyos? After 2 days, in other words, on the 3rd day, He will revive us. Marami po ang kumalat talaga ang Great Commission. Maraming naging mananampalataya. Maraming na-revive, maraming mga kaluluwa ang mga espiritu, mga dating patay na espiritu ang nabuhay, na born again. And on the 3rd day, He will raise us up. Ano pong picture dito? It's the rapture of the church. Why? That we may live in His sight. Anong sabi po ng 1 Thessalonians 4:17? Then we are alive and we shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito yung purpose. And thus we shall always be with the Lord. Kung babalikan niyo po itong Hosea 6 verse 2, that we may live in His sight. So nagtutugma, ano? So bakit tayo i-rapture ng Panginoon? That we shall always be with Him. So when the rapture take place, we will see Him face to face. Now meron pong eksena o tagpo, kwento sa Biblia. It's found in John chapter 4. Balikan natin yung kwento ko kanina. Si Jesus po, nung siya nasa Judea, kung bakit mahal na mahal niya po tayong mga hentil. Now, ang Biblia po, it has many layers. Pag binasa mo ang Biblia, pwedeng pang Bible study, pwedeng pang mga end times prophecy. In this case, pag-usapan natin prophetic prophecy. Kasi next week, bala kong pag-usapan itong John chapter 4. Pang Bible study, practical teaching. Pero this time, pag-usapan natin prophetically, anong message ng Panginoon sa atin dito? Mula sa mga talata natin kanina sa 2 Peter chapter 3 verse 8 at saka sa Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days, He will revive us, and on the 3rd day, He will raise us up. Wow, that's a picture of the rapture of the church. Now, dito po, si Jesus, nireject po siya ng mga religious Jewish people sa Judea. Nireject siya, hindi siya tinanggap doon. Ito po ay picture ni Jesus nang siya po ay bumaba sa lupa, hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Until today, mga kapatid, hindi siya tinatanggap, hindi siya kinikilala bilang tagapagligtas. Hindi siya kinikilala bilang Mesaya. At marami pa rin po mga Hudyo, hindi po siya kinikilala. So, yung Judea, it's a picture of religious Pharisees. Matataas na uri, matataas na, mayayabang na mga Hudyo. And then, kailangan po ng Panginoon na bumaba, pababa, Galilee. Yung mga Galileans po, ito po yung mga Hudyong mapagpakumbaba. Now, ano po yung significance nito? But, the question is, why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Ang Samaria po, it's a place of the Samaritans. Ano yung mga Samaritano? Mga hentil. It's a typology of us, Gentiles. Okay, tingnan natin ang kwento ha. And many of the Samaritans of that city believed in Jesus because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. So nagkaroon po ng ugnayan, nagkakilala po itong Samaritano at saka si Jesus. Nang minsan pong sila yung nagtagpo sa Jacob's Well. Now, nabuksan pong isipan ng Samaritanang ito at nakita niya, alam ni Jesus lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya. And then verse 40 ay dinala ng Samaritanang ito si Jesus sa kanilang lugar. Ipinamalita niya, nako mga kapatid, ang galing ng tao ito, siya na ang Mesaya. Now, naniwala po yung mga tao sa Samaria na siya na nga ang Mesaya. Basahin natin ang verse 40 this time.
ng John chapter 4. So when the Samaritans had come to Jesus, they urged him to stay with them, and he stayed there, how many days? 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, "Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world." In verse 43, now after the 2 days, he departed from there and went to Galilee. Wow. Tingnan niyo po ito, ha? Ito muna tayo sa verse 43. Nakita niyo po yung pagkakalikha nung passage, nung sentence. Now after the 2 days, bakit may the? Bakit pwede naman sabihin after 2 days na lang, di ba? Bakit merong the? It's a definite article. So ibig sabihin, meron pong pinapakita dito ang Biblia na after 2 days, Jesus, mula dito sa Samaria, he departed from Samaria and then he went to Galilee. Yung Judea, it's a place of the Jewish people and even Galilee. Now, ano yung Samaria? It's a typology of us, Gentiles. Si Jesus po, nung siya'y naparito sa lupa, ito po ibig sabihin nun. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. But he stayed with the Samaritans in Samaria for 2 days. Tayo po ngayon, for 2,000 years, still, nalalasa po natin ang napakayamang biyaya ng Panginoon. Then after 2 days, di ba, nag-stay po siya sa Samaria. After 2 days, iiwan po niya ang Samaria kasi mararapture na tayo eh. Then he will go back to the Jewish people, the Galileans. So, napaka-precise po ng Biblia. Now, let's go back to verses 3 to 4, still with John chapter 4. He left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. Now, pag-isip-isip niyo po ba, bakit kinailangan po niya dumaan pa sa Samaria? Alam niyo kung bakit? Dahil sa totoo lang po, ang kaligtasan talaga ay inilaan po ng Diyos para sa mga Hudyo. Buti na lang nadamay tayo mga hentil. Di ba napakabuti ng Panginoon? Kung tutuusin, pwede po tayong pabayaan ng Diyos. Pero sabi ng talata, he needed to go through Samaria. Sa King James, he must needs to go through Samaria. Yung word na must, may pangangailangan talaga. Alam niyo ang sagot? Ito yung question natin kanina pa eh. Why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Solution. For the Gentiles to hear the gospel and be saved too. Now, ano pong purpose ko mga kapatid as we end? Sabi ng Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek." Yung Greek po dito, Gentiles tayo. Now, ipinaparinig po sa atin ng Panginoon to, He must needs to go through Samaria. Nandito po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Pastor, hindi ko pa nakikita kung kailan darating ang Panginoon. Pero alam niyo po, God is giving us the principle of our livelihood, yung ating pangkabuhayan. Bagaman maraming mga mananampalataya, they find it hard to believe itong mga bagay na ito. Pero alam niyo, bago po tayo iligtas sa rapture, God is doing something dito po sa ating kabuhayan, sa ating buhay pang-araw-araw. Kaya po pinagdikit ko yung message na yun eh. Na bagaman tayo po naalala ko yung, actually sunod na ko yung magandang interview ni Kim Atienza with Chinkitan. Ang ganda ng point niya doon eh. Ang isang tao na wala pong sense of purpose sa buhay, para ka lang nililipad ng hangin. Na gusto kong iwan po ito sa inyo. Ito po bang pamumuhay ninyo sa mundong ito is just an existence lang? Dapat may sense of purpose, di po ba? And I believe bilang mananampalataya, yung kaligtasan na meron po tayo, kung bakit tayo pinagpala ng Diyos ay para maging pagpapala sa kanyang ministeryo at maging pagpapala rin sa maraming tao. I believe yun po ang sense of purpose natin bilang mananampalataya. Hindi lang po naparito ang Panginoon and He must needs to go through Samaria. Hindi po tayo pinuntahan ng Panginoon just for nothing. Para wala lang. Hindi po ganun. May purpose po ang buhay natin. At dalayan ko po na paggamit tayo sa pamagitan po ng paggamit natin sa Panginoon na ating mga bangka. Bagaman naghihirap po ang mundo, kung meron po lumalapit sa inyo, tulungan natin sila. Maisingit ko lang, meron ako napanood na reel. Nakakatawa pero pangkaraniwan totoo po ito. Sabi nung lalaki, nagbibilang ng pera yung isang lalaki, nakaibigan niya. Daming pera.
lumapit siya, pare, tulungan mo naman ako sa problema ko sa pagsubok kong daladalahin. Nung nagbibilang ng pera, sabi niya sa kumpare niya, tinago yung pera. Pare, pasensya ka na. Hindi ko pwede makimasok sa pagsubok na binibigay sa iyo ng Diyos eh. Kaya mo yan. Kapit lang, tas iniwan na niya. Napanood mo yun? Pagkaraniwan, ganun tayo eh. Alam niyo, minsan po, kapag meron tayong mga kapatid na nangangailangan at nagpipray sila, Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo po ba, most of the time, tayo po yung sagot sa panalangin sa taong yun. Hindi tayo greedy. Hindi tayo masungit. Gagamitin tayo ng Panginoon to help. We are blessed to be a blessing. Amen. Napansinin niyo po kapag kayo po laging nakaganon, may hirap ang gumanon. Mamaya arthritis na yan. Mas maganda nakabukas. You are blessed to be a blessing. Come on, sabihin niyo sa bawat isa, you are blessed to be a blessing. May pakialam tayo sa kapwa natin. Di ba sabi nga nung kanta, walang sino man ang nabubuhay. Pwede ba natin kantahin? Para sa kanila, para sa, ano yung song na yun? Di ba? Tayo nabubuhay din para sa ibang tao. Yun po ang purpose natin, yun ang sense of purpose natin. And I pray, no, mga kapatid, balikan natin that Jesus needed to go through Samaria because He loves you. At yung pagmamahal na natamasa natin sa Panginoon, iparamdam natin sa mga tao sa pamamagitan po ng pag-spread ng gospel. For them to know that God loves them through your giving. Now, kung kayo po, mga nanonood sa atin outside the Philippines, if you consider SGC as your church, at kinakausap kayo ng Panginoon to give your tithes dito po sa church, pwede. Pero kung kayo po, hindi nyo kinoconsider ang SGC as your church, ibigay nyo po ang inyong tithes sa mga churches po ninyo na kayo po yung nafe-feed. Now, dito po sa church natin, this is God's principle. Tested po ito, mga kapatid. If you want to be blessed na po kayo, to be more blessed, then give. Pag hiniram po ng Panginoon ng bangka ninyo, pahiram nyo. And then, He will reward you with a net-breaking, boat-sinking loads of fish. Napatunayan, na-inspire ako sa mga messages nila, Brother Joel, na kung paano tayo magiging pagpapala. Yun po yung message ni Brother Joel, how to manage conflicts and how to manage your anger. Di po ba? And then, ang ganda ng message na binigay sa amin nung Thursday morning ni Ate Amel. How to basically, ano title nung sa'yo, Ate Amel? Basic financial literacy to Christians. Nandun po sa kanyang principle doon, even tithing. At nakikita ko rin, praise God for the life of Ate Amel. Si Ate Amel po, wala siyang trabaho. Pero hindi ko siya nakita naghirap. Because buhay na buhay sa kanya, this principle. Amen. Sa Diyos po lahat ng papuri. Gusto ko po lahat tayo dito ay makita na tayo pa ipagpapala. Amen. Alam niyo po kaya malakas na po sinasabi po ito because mahal kayo ng Diyos. At wag po kayo mag-alala, hindi po sa akin pupunta yan. At gusto ko rin sabihin po ito sa church, ha? Hindi po ako regular na tumatanggap sa church. Pero hindi po kami pinaghihirap ng Panginoon. Hindi naman kami talaga paghihirapin ng Panginoon. Baka akala lang po nung ibang nanonood, mapupunta lang kay Laverne. Hindi po. Hindi po ako regular na tumatanggap sa church. Sinasabi ko po yon para pakita po sa inyo kung gano'ng katapat ang Diyos. Pero hindi kami pinababayaan ng Diyos. At hindi po tayo nagkakautang dito sa renta natin. The Lord is providing for us every single day. Gusto ko pong pakita sa inyo kung gaano po yung testimonya ng buhay namin, mag-asawa, pamilya. And gusto ko pong maranasan niyo po ito habang pabagsak ang mundong ito. Tayo po papaangat ng papaangat. I want you to be blessed, to be a blessing to others. Amen? Now, bago po tayo umawit, gusto ko po kayo imbitahan and even po dito sa church. Kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, hindi po ito tungkol sa relihiyon. Ito po ay pagtanggap sa Panginoon. Para maranasan po ninyo yung tinatawag na buhay na ganap at kasaya-saya from John chapter 10 verse 10. Napakasarap po ng kayo po ay namumuhay sa Panginoon. So I would like to invite you po to pray with me. Magpipray lang po tayo. At even po yung mga nanonood online. God loves you so much. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Pero hindi po siya makakakilos pag hindi niyo po siya inimbitahan sa inyong mga buhay. Pero kapag inimbitahan niyo po ang Panginoon,
Naku, wala na pong pagkakataon ng diablo para saktan po kayo. Yun po yung beauty ng gospel. So if you want to receive Christ, kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon, you may pray this prayer with me. Magpipray po ako, pwede niyo pong buksan yung labi, sabayan po yung panalangin ko. Sabihin niyo po ito, sa mga nanonood online, O Diyos, tinatanggap kita bilang katotohanan na wala akong kakayahan na iligtas sa aking sarili. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na ang kasalanan ko. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan at tinatanggap ko pong katotohanan ito. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung tinanggap niyo po yan sa inyong puso, binuksan inyong mga labi, ligtas na po kayo. So, ibig sabihin, hinahayaan niyo ang Panginoon na pangalagaan po kayo. Dahil mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Di po ba napakasarap po maglingkod sa Panginoon? Pinagpapala ka na ng Diyos, yung pong pagpapala niya, hindi nauubos yun, para maging pagpapala rin po tayo sa ibang mga tao. Amen? At kapag may mga lumapit po sa ating mga tao, dahil nananagana po tayo, pinagpapala rin po natin sila. And as we sing this song, patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon na ang ating pong pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Amen, church? I trust in God, Yes. my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Once again. I trust in God, my Savior, the one who will never. Yes. He will never fail. Alam mo, gaya po ng sinabi ko kanina, no? Bilang pastor, nung amin pong time na isinasagawa yung aming team building, nung panahon pong yon, ako po ay nag-aaral din kila Brother Joel at kay Ate Amiel. And indeed, ang dami ko pong natutuhan. Ginamit po sila ng Panginoon para dumaloy ang wisdom na galing sa Kanya. At nakita ko yung sarili ko, Lord, thank you for the sense of purpose. Sa lahat ng larangan, sa pakikipag-ugnayan sa tao, sa pananalapi, sabi ko, Panginoon, thank you for giving me this sense of purpose na tayo po mga mananampalataya. Sabi ng Matthew, chapter 5, verse 16, inilaan ng Diyos, mamagitan ng kanyang anak na si Kristo ang liwanag. At ito po'y inilaan sa atin para makita ng mundo sa pamagitan ng kanyang ilaw, tayo po'y nagliliwanag. Ibig sabihin, we are blessed to be a blessing. Yun ang sense of purpose natin. And that's why I would like to ask you na patuloy po nating ipagamit sa Panginoon ang ating mga bangka. Huwag po kayo mag-alala. Dahil kapag pinagamit po natin ang ating mga bangka, through your resources, through your tithes, love offerings, your gifts and talents, hindi lamang po ito babalik sa inyo ng wala lang. Gaya po ng pinakita ko sa inyo mula sa Biblia, ay talaga namang it's beyond expectation. So, ang akin pong panawagan lang, magtulong-tulong po tayo na mas marami pong tao makarinig ng Ebanghelyo. Kaya po nito nakalipas na Semana Santa, nag-produce po tayo ng 7 last words. It's because we want people to really understand what's behind the 7 last words of Jesus. Sa pangkaraniwan, hindi talaga akma yung naririnig natin. But I pray that through this church, alam ko marami pong mga good churches in the Philippines. And by the grace of God, kasama po ang ating church. Gagamitin po ang ating church to share the gospel of Jesus Christ. Para po maraming taong mapalaya at marami pong taong makilala nila na ang mensahe po ng Ebanghelyo ay sadyang mahal na mahal sila ng Diyos. At gusto ko pong maging kapartner ko kayo sa gawaing ito. Hindi po kaya ng ilan. Kaya po sabi na, actually,
We cannot outgive God. Pero God is telling you, put some of the fish that you have caught. Gusto ng Panginoon makipag-collaborate tayo with Him dahil masarap makasama sa gawain ng Panginoon. Amen? So marahil kapatid, sa pagkakataon pong ito, ang mundo po natin ay papasama ng papasama, pabagsak ng pabagsak. Pero ours is getting brighter and better and brighter and better each and every day. Maniwala po kayo. Huwag kayong makipagsapalaran sa laot. Manatili tayo sa pampang. Nandun ang provision ng Panginoon. So I would like to pray for you. Kung ano man po mga kinatatakutan natin in the future, ibigin natin sa Panginoon because He loves you so much. At kung kayo po ay willing na ipagamit ang iyong mga bangka, sabihin natin sa Panginoon, Ama, salamat po sa napakagandang pagkakataong ito dahil patuloy mong pinagyayaman sa aming mga isipan ang aming sense, ang aming tunay na dapat na estado sa buhay na ito ay maging pagpapala dahil kami po'y pinagpala mo ng lubusan. At gagamitin mo aming mga buhay para ipahayag at makita, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na paglakad sa buhay na ito ang liwanag, ang ilaw na aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, tulungan mo po kami. Sa pamagitan po na aming mga buhay ay marami pong tao ang maliwanagan, makita po nila ang yaman ng iyong salita. Na bagaman napakarami pong mga pagdurusa at kahirapan ng mundong ito, pero makikita po nila sa amin ang kaibahan. Na meron kaming pag-asang buhay na buhay. Na ito po nagbibigay sa amin hindi lang ng saya, kundi kasiyahan at kagalakan dahil naniniwala po kami na meron kaming napakagandang hinaharap. Ito po hinaharap na punong-puno ng kaliwanagan at hindi po kadiliman. At Panginoon, aming Diyos, sino man po sa mga kapatid namin sa oras ito, and even those who are watching online, na marahil ay natatakot po sa pagharap sa kinabukasan, dalayan ko po na tumimo sa aming isipan ang aming mga pinag-usapan na kinailangan mong dumaan pa sa Samaria because Lord, they love us so much. Bilang mga hentil, sinama mo kami sa kaligtasan na inalaan mo sa mga Hudyo. At bilang mga hentil, naisin mo rin, Panginoon, na maranasan namin ay iyong pagliligtas. Hindi lang sa iyong muling pagbabalik, kundi kasama rin po ang aming pang-araw-araw na buhay at kabuhayan. Maraming salamat po sa inyo. At salamat din po dahil dininig mo na ang lahat ng mga dinulog sa inyo na yung mga anak sa oras pong ito. At salamat din po sa mga kapatid namin na tumanggap sa inyo, O Diyos. Panginoon, patuloy mo silang pagyamanin sa iyong salita. Maraming salamat po dahil binigyan niyo na po ng tugon ang mga bagay na kinatatakutan namin noon. Pero ngayon po ay nagsisilbing liwanag at isang napakagandang kinabukasan ang amin pong hinaharap dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus. At ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen at amen. Good morning, church, and see you next Sunday. Amen. Nakakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration.
My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.